Mayong adlaw, Davao del Sur. Kini na sa minggalag-alagad sa kanginan, Hero Gustavo Gauhiro Arialiano Ondalok. Makiguban kaninyo din hiniining inyong tulumanon, atong tulumanon, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Nining episode, kauban nato ang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzales, atong dagag panahon sa pagtibaya sa inyong tanan. Torns, mayong adlaw. Mayong adlaw ni muna, Brad Hero. Mayong adlaw pod sa tanang mga Digosenyos, mga Dabsuranon, ug sa tanang maabot niining pagsibya sa Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Ayan, mao kadto mga kanyag ang ato ang Provincial Administrator, Attorney Herbert Gonzales. Karong adlaw mga kanyag, doon na tayo pipila ka mga butang atong hisgutan. Kagahapong adlaw, Attorney, may bisita dinhi sa Davao del Sur, particular sa Dakbayan sa Digos, ang ato ang Vice Presidente, the Honorable Sara Zimmerman Duterte. Aron nga salmutan, pangunahan ang unveiling ceremony sa estatua sa kanhi punong barangay sa Barangay 3 de Mayo, the Honorable Barangay Captain, the late Kapitan Oscar Dudong Bocol. Thirds, atong hisgutan ng estatua. Murag controversial kaayo ni karon sa social media, no? Kay gi-question ang legalidad. Ang sabay basihan diha sa balaod nganong magpa-estatua man nga di man ni hero, di man ni bayani kini si Kapitan Oscar Dudong. What is your take about this, Attorney? Ako ang take ana is since naaman na sa 3 de Mayo na himutang, I think, or under the law, under Section 16, particularly sa Local Code 7160, na ay authority ang ato ang barangay to enact ordinance or resolution, for that matter, aron mahimutang ma-install kanang maong statua diha. Kay kung maingon sila na kinahanglan pa mananghid, diba? May mga istorya. Kinahanglan mga istorya nga mananghid pa mo dito sa National Historical Commission. National Historical Commission. Pero sa akong tan-aw, dili na kinahanglan. Kaya man, ang National Historical Commission manggod, under siya sa National Commission for Culture and the Arts. Nya, ang law nga nag-govern nining mga ahensyahan ang Republic Act 10066, no? Under sa 10066, ang participation sa National Historical Commission of the Philippines or the NCCA, matrigger lang ni kung ang mga site involved, mga sites na ma-involve is katong nadeklara na nga mga National Historical Sites or National Cultural Heritage na mga sites. Kanyot lang, Attorney. No? Based on that statement of yours, no, nga matrigger lang ang participation or involvement sa National Historical Commission kung ang mga areas kung asa dito ipahimutang ang usa ka estatua is historical site. Yes. No? Ato asa ning himay-himayon. Kini bang Barangay 3 de Mayo, particular ang atubangan sa Barangay Hall, sa imong pagka-side, parehas man ta taga Digos, Torns. Diri ka nagdako. Ako dito ko sa laing probinsya gadako, pero sakop sa Orlas Davao del Sur. Historical site ba ning Barangay Hall sa 3 de Mayo, Torns? Kana sa akong pagkahibalo, dili siya officially declared, no, as historical site or National Historical Museum or unsa ba ni siya nga mabilong siya sa ato ang National Cultural Heritage. So wala public knowledge man na nga wala na siya gideklara as such. Therefore, under Republic Act 10006, no, 10066, dili siya sulod sa jurisdiction sa National Historical Commission of the Philippines. Okay, dito tas pananglitan. Pananglitan. Ang Barangay Hall compound sa Barangay 3 de Mayo, nadeklara kini siya nga historical site. Pinasubay sa recognition sa National Historical Commission. Butangan ni karon og estatua, Torns.
unsa may mahimong bisan pag dunay ordinansa ang barangay, Mm. makapugong ba ang National Historical Commission? Diha na sila mo kamiin. Mm-mm. Kay ang area mismo, doon na naman kay modification, Mm-mm. alteration, or mga amendments ba. Kumbaga, imo na siyang i-renovate ang maong site nga officially declared as historical or cultural part of our cultural heritage. Mm-mm. So pag ini modification diha, imo na siyang ipananghid, no? Or kung kanang lugar ipadeklara nimo as National Cultural Heritage Site, nandito gyapon ka sa National Historical Institute, Mm-mm. no, sa komisyon. So karon kini manggong kahimtanga ron is mura ni siya local monument ang Mm-mm. na-install diha. Mm-mm. Oh, so dili siya to that level nga masulod ang participation sa National Historical Commission of the Philippines. That is why enough na ang Section 16 sa RA 7160 o ang local code nga gamiton sa barangay to enact an ordinance for the installation of such monument sa ato ang late kapitan, no, si Kap Dodong Bukol. Mm-mm. Unya makita man pud nato god nga si Kap Dodong, no, he died while fighting against corruption. Kay Mm-mm. down to the last minute, no, sa iyahang Kinabuhi. kinabuhi, mao gyud permanente iyang ginaistorya kini mga paldo, corruption, unsa pa na diha ang mga terms nga iyang ginagamit Mm. nga expressing disgust, no? Nag-express siya og opposition, disgust or disagreement kining practice sa gobyerno about corruption. Mm. So magbuot data sa sentiment sa mga taga 3 de Mayo, mga lideres sa 3 de Mayo, Mm. nga ato ang i-raise to the status of a local monument, no, ato ang i-honor ang ato ang late kapitan by putting up a statue diha sa barangay. Mm. So I think enough na ang Section 16. So in other words terms, there is no law prohibiting the people, the barangay to put up a monument nga magpahinumdom sila that once upon a time doon ay Yes. kapitan nga nangalaga nila. Walay prohibition na sa balaod. Walay prohibition kay na magoy local autonomy ang mga LGUs, no? Mm. Apil na diha ang barangay. Kay ang barangay is an LGU, no? The basic nga political unit. So, naa siya kagahom nga mo enact og mga ordinansa o resolution aron i-promote niya ang para na preservation of kanang memories, culture sa mga unsay nahitabo sa atong lugar, sa especially sa 3 de Mayo. Kay para kapanaminan ba sa mga tao, sa mga bagong tubo nga once upon a time na tao ngayon ani, maedukar pod ang mga tao nga we fight against corruption, ana ba. So mo na ang purpose ana nganong kinahanglan na ay mga ingon ana nga aksyon ang Wala po'y balaod sa Pilipinas Torns nga nagdili nga maghimo sila monumento, kini nga monumento sa usa ka tawo ilhon namo ni siya nga timaan ni sa among pakigbisog, pakigbugno batok sa korupsyon. Wala man siguro balaod nga nagdili ni ana. Wala man siguro yung nagbawal ana. Wala gyud nagbawal, no? Sa akong pagkahibalo, wala yung nagbawal ana. Kaya ang guideline ra man nato dire, buhaton nato ng Section 16 atong gamiton ang power under Section 16. Basta ma-promote ang public morals, di ba? Public policy, public safety, di ba? Mo man ay balik-balik sa batas, di ba? Oh, as long as sulod ka dire unya naa kay power to do that, then do it under the law, na allowed man. Pero doon ay gina-argue nila karon Torns nga matod pa nila kung magbutang ka og monumento sa usa ka tawo, unya ilhon nimo siya nga mura siya og bayani, unya ibutang nimo siya, i-erect nimo siya sa usa ka pampublikong lugar, dapat kuno doon na gyud daw kuno pagtugot sa National Historical Commission. What is your take on that? Dili necessary kay ngano kung basahon nimo ang batas, balik lang ta sa batas, no? Balik na punta dito. Balik ta dito kay government of laws lagi ta. So, Republic Act 10066. So, nakita dito Section 48, no? Mga prohibited acts, no? Mo man ni ang gina-observe unsa may bawal nga buhaton, unsay ginadili. Labi na
mga butang nga buhaton nga nakaapekto sa atong national cultural heritage. So ang bawal dito mo lagi na imong i-destroy, i-demolish ang mga cultural properties. O i-modify nimo tong mga heritage site, bawal na. Di ka mananghid ba kung di ka mananghid sa National Historical Commission. O mag-construct o mag-develop nga makaapekto sa usa ka declared nga heritage site. So kanang lugar perfectly falls out outside the operation of this law. So therefore wala gibawal. Ug unsa ang basis nila mo to, again mention na pud nako, ang basis sa barangay is ang section 16 under the General Welfare Clause. Mag-enact sila mga batas nga makaapekto, makapromote sa ilahang local culture and heritage, enrichment of culture, to educate the people, to promote peace and order, to promote the welfare and well-being of all the citizens of Barangay Tres de Mayo. So diha musuffice na siya nga requirement. So as far as you are concerned, being a practicing lawyer, attorney, walay violation nga na-commit ang Barangay Tres de Mayo on Yes. this issue. Yes, as far as I know, walay violation. In fact, ni-attend gani si VP Sara dito, no? O, Vice President, ha? Ni-attend, ana, siya pag, makuha naman gud nimo. Kana, mo-attend din na siya og illegal pa na ang activity. Correct. O, Vice President gud na, niya lawyer pa gyud. Oh. So, makita na to nga kining mga gipasiata bro ng mga istorya, kuan lang ni siya. Mga pagsamok lang ba, no? Kay ang mga tao man god givalue nila ang fight against corruption. Oh. Correct. Oh, nya kinsa may hingtungdan aning mga ego ani, kinsa may mo react. So, may pagdila lang ta mo react para dili ganit ta masamot og kalubong sa ato ang sitwasyon karon. Oh. Namatay naman gud ng tao. Oh. Nya inyo pa gyud nang idalo, ikasakit pa gyud na ninyo. Gihigugma man na siya sa tao. Kung love ka sa tao, pasagdahin na gihigugma na siya sa tao. Nya wala man po gibawal. Okay man, Republic Act 7160 mo support man sa aksyon sa pag-unveil, pag-construct, pag-unveil sa maong statua. So, ato pa gyud nang ikasakit, no? Obviously, no, sa atong makita gid Dorns no sa social media, sa mga post, murag supak ang pipila ka mga tao diya sa City Government of Digos nga gi-instalar kining estatwa ni Kapitan Oscar Dudong Bukol. One of the arguments is that di man ang ngayon butangan og estatwa sa Kapitan Oscar Dudong Bukol kay daan lagi daw kunoy this notice of disallowance sa Commission on Audit. Now but that's beside the point. Oh. Now, supak man gyud sila ni ini, attorney. What is the most, no? What is the thing that the most they can do for this? Aning estatwa karon nga naa na dinha. Kung if they feel aggrieved, no, for the erection of this statue. Well, ang barangay naman na siya supervisor ng LGU. Oh. So ang supervising LGU niya, which is the city government of Digos, may do an act, no, to somehow question this one. So kung panalitan, this is backed by a barangay ordinance or a resolution. O na may city council. Yes. Na may city council nga supervisor ni ining barangay council. So, pwede ba nila ma-invalidate terms? Under certain period, no? Kay na may mga prescriptive period po nang mag-evaluate ta og mga ordinances. So, kung nasulod pa ni sa within the period to assess and evaluate the ordinance, then the supervising LGU like the city of Digos can also take action. Para at least makorek kung unsa man ang na-perceive nila na mga violation o kamalian sa pag-implement aning estatwa, So pag-install. panalitan. Kani ato hypothetical na rin sa terms, no, kay wata kahibalo og unsay naa silang una-una kung konbinsido bagid sila nga dunay violation nga gihimo ang barangay council sa barangay Tres de Mayo. Shall we say for instance nga ilang na perceive nga dunay violation, ma-invalidate nila, unsa may implication niya ni terms? It's an illegal act, di ba? So they have the power to maybe
order the demolition or order the destruction of the property of the statue, pero naamagon na the other side of the coin ba, no? Tanawa po ang pikas ang likod sa coin, tanawa po kung unsa ang mga consequence, no? Kay dili ra man kitay tao sa kalibutan. Correct. So balansihon po nato ato mga actions. Dili lang kay kita ray mga tao nga pwedeng masakit. Naapoy lang mga tao nga masakit ug imuha nang hilabtan. Mo gani na. Mo na tanawa po ng pikas nga kuan part sa coin. And ang ako araman dire is daghan pud ta og mga issues og mga problema sa katilingban ba nga worthy of attention. So kini manggong butanga ato apaning Daginuton. nitpicking pa nato ni daginuton nato ni mura unsa may reflection ani sa ato ang kaugalingon. So mura ba og ato pa ginang idalo, no, sa mga tao nga gilove man nila tong ilahang kapitan, ang si late Kapitan Dodong Bukol. Unya mo na lang ni ang ilahang mahimo para sa ilahang late kapitan nga nagpangga sa Barangay 3 de Mayo. So hatag na lang nato na sa ilaha kay mo man ang ilang expression of love and affection sa ilahang late kapitan nga nagserbisyo og tinuuray. Yan, ang atuan na lang siguro din returns kini mga supak ani. Ang atuan na lang ani og gipangga tas to ang mga supporter magpahimo pud atong statwa. Kanya-kanya nagpahimo ani. Pero dili man po na basta-bastang mahimo kay it requires sanggunian. Sanggunian ordinance o resolusyon. What if dili agree to tanang mga sanggunian? Kontra nimo to tanan. O di gyapon ka mas tatuahan dia usang pagkastatuhan na. So problemado gyapon. So batas lang gyapon ta. Kaning butangan ni dito lang gyapon ta ni balik sa batas kay. Pero kini bang paghimo og estatwa to? What I learned about the statue of Barangay Captain Oscar Dodong Bukol is that doon ay usa sa mga supporters nga nag-initiate ini. Unya sumala sa istorya misanong ang Barangay Council nga katong estatwa nga gipahimo i-erect o i-install din sa tubangan sa barangay hall. So in other words, this is a representation of the feelings, Yes. the emotion, the sentiment of the not only the people of Barangay 3 de Mayo, but as well as the supporters of the followers of the late Kapitan Oscar Dodong Bukol. Yes. So reflection is siya sa lagi. I said love, affection, sentiment, support o kanang kanang ilahang pagpakita og respeto sa tao nga nangalagad sa ilahang barangay. Unya giatiman silang tarong. Dili man gud nimo na ma-fake ang love sa tao god, no? So kung ingon ana ang ilahang gusto nga pag ilahang immortalize, no, pag memorialize sa mga gipanghimo sa ilahang kapitan kaniadto samtang buhi pa siya, ihatag na sa ilaha kay ilahan ng sentimento. Barangay 3 de Mayo na. So pananglitan Tons, kung pananglitan lang, no, magka-decider ba? No, ang mga powers that be. Ingon na to. Ilang ta maghingalan gud. No, mga powers that be. Let it be removed from there. What will be the implication kaha? Na. Ang kuan diha mag-civil war siguro ni 3 de Mayo. Okay, bitaw. Kasi magkagubot ba no kay mo nang daghan patagbutang nga sulbaronon, no? Naay mga proyektong gikinahanglan buhaton, napatay mga problema sa peace and order, napatay problema sa mga tawag natong mga butang basic services nga ginarender nato sa mga katawhan sa Digos ug sa Davao del Sur. So dito lang siguro ang focus, no? Kay kini man god butangan ni settled naman ni under the law section 16. Nya katungod po na sa mga taga 3 de Mayo nga ilahang tagaan og pasidungog at least man lang sa iyahang pagkawala na nagyapon si Kapitan Dodong Bukol mapanaminan sa mga taga 3 de Mayo, even dili taga 3 de Mayo nga nasayod sa iyang gipanghimo. Masayod nga once upon a time there was a barangay captain in 3 de Mayo who stood for anti-corruption,
good governance, nga gusto niyang kanang kuan ba maserbisyuhan ang mga katawhan nga tanang panginahanglan mahatag ana bitaw. So na mga issue si Kap Dudong Bukol, pero that's beside the point, no? Kay kuan man to kanang wa puto na settle pa nga mga issue pa niya. Correct. So diri rata sa unsa tong love nga gishow ni Kap Dudong Bukol, gishow pod balik sa mga tao kaniya pinagi pag-erect aning statue. So di na ta magkontrabidaan ng ilahang aksyon sa Barangay Tis de Mayo kay ilahan na. Ang ako aton sa akong tambag, mag-practice na sila kanta atong Let It Go, Let It Go. Frozen nga kuan. Frozen. Mo na diya. Puno na pare, let it go na lang na. Let go, let go. Sagdahin na lang na Kay ninyo. parang nga walay masakitan. Okay. Magkuan lang gud ta. Ilahan na kay mo man na ilahan man ang katungod pod. As LGU. Frozen na nga salida, no? Frozen nga salida. Frozen. Let it go. Let it go. Anyway, kagahapon po, Dorns, very surprising. Okay. On the occasion of the speech, no? Ni Vice President Sara Duterte, noon sa papuntong pagkaunsa, unexpected yun to. Na-surprise ang tanan ni Adto nga giisa man ni Vice President Sara Duterte ang kamot ni Vice Governor Mark Cagas. What do you think? What are your thoughts about this, attorney? Obviously, it's not a neutral thing, no? It's not a neutral act. Obviously, it's a political act. No, nagito siya buot pasabot. Nagito siya buot ipasabot. Kung nakita ato, usa to siya ka act, no, sa Vice President, no, to reach out to the Mike Cagas nga team sa side nila ni Vice Gov Mark para to establish linkage, no? Kay importante ron ang alliance building karong mga panahon na labi na kung candidate ka for presidency or any national position. So, i-acknowledge ni VP Inday nga ang strength diri sa Davao del Sur naa sa Mike Cagas. So, kung gusto siya nga na ay kuan political mileage din sa provincial sa province of Davao del Sur, siguro tan-aw nako na appreciate ni BP Inday nga it's better to go with the group of Mike Cagas. So, yung ato ra to siya. Kay murag she was prompted by somebody from the audience. Iisa ang kamot, iisa ang kamot. Yes. So, isa ang kamot pero ihatong discretion, wala man to siya kay pwede man siya mo refuse ato, Lawrence, di ba? Pwede siya mo refuse. Dagan man gug pwede buhaton just to refuse. So she willingly raised the hand of the Vice Governor. Unya si VP Inday may sariling panguna-huna po na. Strong ang personality na. She's a Duterte. So makma na to nga on her own volition jud to nga iyahang gi-raise. I acknowledge the power of Mike Cagas in Davao del Sur, and maybe I want to be able to establish a political alliance with this group, and hopefully we can carry this on until 2028 and so on. Considering the force and the stature of VP Inday Sara, Turns, nga murag ni-reach out siya. In fact, sa akong nakita, if you read between the lines, siya, go, okay na siya mo, akong alsahon ni Muhang Kamot. What are your thoughts about that line, Turns? Mo gani nga, siya mismo ang ni-reach out. No? Gi-offer niya iyang hand. Nga, I will raise your hand para makita sa tao akong preference. Na direta. Kaya makita man po na niya, kabalo man po na si VP Inday nga your provincial government is actively pursuing development programs that serve the people. So, na-appreciate na niya and the political strength of Mike Cagas. So that is why dili na siya kinahanglan i-complicate pa natog interpret by raising the hand. Dili na kinahanglan daghang words, no? So baga by the act alone, raising the hand, kita nimo nga she wants to establish linkage or political alliance, and maybe iyan na yung gi-identify, iyan ang gipahibalo sa katawhan sa Davao del Sur nga mao ni ang ako ang mga katrabaho dinhi sa pohon if mapresidente ko. So tabangan nato ni, kumbaga nga tabangi ko ninyo
tabangan nato ni si Vice Gov. Do you think, Torns, it ended the debate kung kinsa ang suportaran ni Vice President Duterte sa Davao del Sur? Kay doon naman goy murag ilug-ilugan mo ning attention ni Vice President Sara Duterte ba? Murag ilug-ilugan. Ilugan. Kami gyud nagsuporta mi na sa una pa. We support her. No? Nya si Mike Cagas, Gov Yvonne and Vice Governor Mark, hilom-hilom ra ba pudya tao ni sila. Nya sige pasangil nga kuan man na. Lahi man gisuportaran ana. But little did they know nga way back in 2022, yes, ang gisuportaran ni Vice Governor Mark, in fact sa iyang entire party for Vice President was Sara Duterte. Yes. Correct. So, kining pag-aswat, ina to pag-aswat, pag-isa sa kamot, that ended the debate kung kinsa ang gisuportaran or giila nga leader Yes. ni Vice President Sara Duterte sa Davao del Sur. Precisely. That confirmed everything. Nga, as far as VP Sara is concerned, mo niya ang ako ang alay dere sa province of Davao del Sur. And she intends na mo niya ang magpabilin nga alay niya hangtod sa napas siya sa public service, maybe sa presidency pohon, no? If mudagan siya, niya mudaog. So, kaalyado niya ang Mike Cagas, hindi sa politika o sa public service. Ang Davao del Sur, mga Torns, no, very colorful kayong story ani. Yes. For the past 2 years, for the past 2 years, as far as Duterte and Cagas is concerned, Yes. kay of all congressmen, ato anang yun isgutan god, no, of all congressmen all over Davao region, diri pa gyud sa Davao del Sur gagikan ang tao nga nipirma sa impeachment, no? Against VP Inday Sara Duterte. And even Congresswoman Nograles, Yes. nga grabe gyud nila ka. Si Migs, no? Migs Nograles, kalaban kayo na sila. Did not even sign the impeachment complaint. Yes. So, kini Torns, imong tan-aw ni ini sa mani. Murag ingon siguro si puro speculation na lang siguro ni. Kasi imong tan-aw ini kabaho sa jud ko ninyo. Basig part na sa iyang nagdagan sa iyang una-una, no? Kay since nakabalo na pud siya sa nahitabo karon, no, kay may Cagas naman ni karon. So nagkuan siguro niya, napagtanto niya, natimbang niya nga dirita kay mas kusog ni. And maybe pohon kinsa tong mga ingon nimo nga nagpirma sa ako ang impeachment. It's payback time. Payback time. Mga ba? So, di man gani mo na maiwasan nga huna-hunaon sa mga politicians. Di man gani na maiwasan nimo sa mga supporters lang. Gani. Correct. So, posible na siya, kuan ba, real talk lang ba, no? So, posible na nga nagdagan na sa iyang huna-huna. Okay, murag usa mo po na sa iyang ikasakitan po dre. Davao del Sur is kuan supporter sa mga Duterte. Silingan ragod nato ng Davao City. Correct. Unya karon niabot na surprise na lang siya nga, uy, naaman di ay mupirma sa ako ang impeachment dinhi. So maybe by raising the hand of the Vice Governor, it's also a message to the other camp na it's payback time. The political act that was demonstrated by Vice President Sara Duterte yesterday, Torns, kini nag-tilt, no, may killing sa balanse sa politika sa Davao del Sur, particular sa Dakbayan sa Digos, nga mas pabor karon sa may Cagas. Tama ning statement? Yes. VP Sara is a political heavyweight, no? So pagdagdag sa weight niya, ni samot ang pag-tilt sa balance in favor of Mike Cagas. Obviously, bisag kinsay pangutan-on ninyo diha, kabalo na mo unsay sa answer ana. So and that improves the chances of the Mike Cagas, no, in the incoming 2028 pohon. Though layo pa na siya, pero as of now makita nimo ang balance of power nga di-tilt na siya pabor dito
because of the weight of the BP Sara. Lagi ginaingon nila turns ba, no? Actually, kagahapon dili man to political rally. It was not even a political activity event. It was an event wherein gipasidunggan si Kapitan Oscar Dudong Bukol. Pero ang pasangil ron sa Pikas turns, how would you respond to this? Ang pasangil karon sa Pikas, sayo ra kaayo mong namulitika. No? If at all namulitika manggaling to, siguro kana nga istorya gi-address ko nila na kang Vice President Sara Duterte o ila po gi-address kang Vice Governor Mark Cagas. What are your thoughts about this? Well, obvious man dito sa speech ni BP Inday, nag-ingon gyud siya nga sayo pa kaayo, nagdeklara lang siya sayo. Kay para daw makakat siya og daghang worm, di ba ingon to siya. Pero ingon siya, it's still time to work, no, for the people. So dili lang sa nato di lang sa ta mangampanya nga kanang direkta gyud sa mga tao. Kaya nga tuwa diri is delivery of public service. So depende na kung kinsay naminaw, no? Kung kinsang kampo ang naminaw sa iyang mensahe. Pag dito ka sa Pikas, may interpret yun na nila, di na to na maiwasan. Na moingon yun na silang namulitika na ni silang sayo. Normal na siyang bation, labi na kato mga politiko yun, no? Mga political na active sa politika. So natural lang na siya nga sa ilahang kampo, moingon namulitika sayo, pero sa part ragod ni Vice Gov Mark ug ni BP Sara, ingon rato sila nga ni serbisyo rami ni hatag rami og sympathy dire kay or ni participate mi sa act of installing or unveiling the statue of Kap Dudong Bukol who once stood for against corruption. Ang pamutana po din turns in return, wala mo namulitika po. Anak ra mo na kay syempre to outdo the other, imho yung pressureon into something, di ba? Mustorya jud kag something para mo kuan ba? Musunod siya sa imong kagustuhan sa imong giistorya. Anak man ang politika, di ba? Otherwise, di na lang ka mustorya. Wala kaya mo na ginagawan. Pataka lang pamasangil. Wala. Masangil. Di ba? So inana na. Anyway, mo kana magakaanyag, no. Ang nahitabo kagahapong adlaw is dili man gyud po siya namulitika si Vice President. Wa po namulitika si Vice Governor Mark. Ang sentro dito sa event was to honor the legacy of the late Kapitan Oscar Dudong Bukol. Pero kay naman ko sila gisulti good turns nga sa pagpila ka buok artista inyong patanaw din na sa estatwa ni Dudong Box. Mo mahilig istorya ba? Dili na magkatumpag sa pader. Lagi kisa may nag-una og buhi anang istoryahan na. So may lani mo kisay na politika. So unsa may ilahang bot ipasabot anang pader nga ilang giingon. So it's a political statement. Pader sa to hugpong sa to. Hugpong. Pader di mabungkag ang pader. It's a political statement para sa kuha. Okay. It's an imaginary kuan god just to boost the moral of wala may intention yung unsa dito, di ba? Ang ilaha naman, ni-attend lang sila. Nahitabo lang to nga na-televise siya sa Facebook o na-televise sa media. So, natural man po nang i-televise kay Vice President Biana. Nato lang to nga naa dito ang mga tao, including ang ato ang Vice Governor. So, kana po tol, sa ako ang tanaw po tol, kung tinuod sila nga supporter ni BP Sara Inday Duterte, no, BP Sara Duterte, nga naman pong atakihon po nila ng event nga gitambungan ni BP Inday Sara? Mukha ni, supporter o niya, selective nga, suporta. Diba, questionable gyapon. Questionable gyapon. Kung tinuod sila nga supporter, supporter na, bisan itong mga event atuan ni BP Sara. Niya, ingnon ba yun na artista? Di ba, Vice President ba to? Pili man to artista. Artistahin lang. Artistahin lang. Kay, kuan man, ganang celebrity man po ng politiko, labi ng Vice President pag yun. Turns, finally, what are your message to the supporters of the late Kapitan Oscar Dudong Bukol nga maoy nag-initiate ni ining pagmuntar estatwa sa kang Kapitan Oscar Dudong Bukol ug unsa po imong mensahe sa mga kritiko batok niini?
Turns imong panahon. Sige. Sa mga naminaw karon no sa ato ang programa, labi na sa mga supporters ni the late Kap Dodong Bukol, akong ipaabot ang mensahe nga kanang ang paghigugma ninyo sa inyuhang kanhing kapitan, kanang usa kanang kuan ba maayong ehemplo ba no kay kana bitaw mo kuanta mo serbisyo tag tinud-anay sa mga katawhan mo gina dapat ang buhaton sa usa ka politiko unya mo fight against corruption unya kana mga maayong kung pwede mahatag sa tao serbisyo na hatag na deliver na atiman ang katawhan sa 3 de Mayo mo na ako ang usa sa mga gikabiliban ni Kap Dodong Bukol kay dili na siya basta-basta mahimo sa usa ka tao lang. So much respect para kang the late Kap Dodong Bukol for that. O di na ko ma-blame ang katawhan nganong gilab siya sa ingon ana nga pamaagi. Hantod karon bisag wala na siya nagpa-erect jud og statue unya gianhian jud sa VP Sara, even the Vice President no gihatag jud og respeto sa mga nahimo ni Kap Dodong Bukol sa Barangay 3 de Mayo. In fact, si Kap Dodong, wala lang to sa Barangay 3 de Mayo nangalagad, di ba? Kaya daghan mga taong adto pod sa iya para mangayo og tabang. So, okay ra kayo ang gihimo sa Barangay 3 de Mayo under Section 16 no sa Republic Act 7160. Tan-aw nako, based sa ako ang kaugalingong pagbasa sa balaod, Republic Act 10066, dili na kinahanglan mo apply ni balaura tungod kay dili man gud national cultural heritage ng lugara kanang gitarukan sa estatwa. So padayon rata okay ra tanan ang ipanghimo sa ato ang barangay. O sa tanang mga naminaw karon, padayon lang ta nga maghuna-huna alang sa kaayuhan sa katawhan. Dili na to i-divide, i-polarize ang mga katawhan. Kaya ang katawhan nag-expect ra ni ug unsay serbisyo nga maabot sa ilaha gikan sa gobyerno. Nya ato pag yun politikahon karon, krisis biarong panahon na. Nagmahal ang palaliton gikan sa krudo padulong sa batakang mga panginahanglan. Nya ato pag yung samutan ang kalisod sa tao. So at least minimize lang sa nato ning pamulitika. Ato tong barugan ang inyong giistorya nga di lang sa ta mamulitika ron. Manarbaho sa ta para sa tao. Kana lang ang akong mensahe karong adlaw o maayong adlaw pag-usab sa matanang naminaw karon. Ayan. That was Attorney Herbert Gonzales, ang ato ang Provincial Administrator sa ato ang laing episode sa ato ang Tulumanon, Davao del Sur karon, the Provincial Administrator's Time. Kini na lamang inyong higala o galagad sa kanginan Hero Gustavo Gauhiro, Arialiano Ondalok, manamilit kayo mingon. Ang panaghiusag panagtambayayo sa mga katawhang nabawin nyo sa bagatan, mao tuburan sa paglamong pag-uswag ng atong lalawigan. Daghang salamat, dalayon ng Dios. I love Davao del Sur. Dakbayan sa Digos. Gigugma ko ikaw. Stop recording.